Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na lang pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Tornados, upang magbigay sa inyo ng mensahe sa pangkalahatan na magbigay rin ng babala sa mga taong nag-aaral ng karunungang lihim na patungkol sa mga bagay-bagay na hindi natin dapat tinatahak. Katulad ng merong isang estudyante nagtanong sa akin patungkol sa panggagayuma. Tapos tinatanong niya sa akin kung meron siyang pinapanood sa ibang mga nagtuturo, sabi niya sa akin, na maestro din pero nagtuturo sila ng panggagayuma. Para sa akin kasi ang panggagayuma ay isang karumal-dumal na gawain yan. At mismo ang dakilang isa ay hindi natutuwa sa mga ganyang bagay. Sapagkat ginagawa mo yung mga ganyang bagay para makamit mo yung gusto mo ng sapilitan, sabi nga nila. Halimbawa, mayroong isang tao na nais mong paibigin. Ang ginagawa ng iba, ginagayuma nila ito. Wala na ba kayong tiwala sa sarili nyo, mga kapatid, na sa sariling panliligaw o sa paraan ng natural na pamamaraan na kayo ay gustuin ng ibang tao, na sa sariling paraan yung panunuyo sa iba o sa babae o kung sino man, para kayo ay gustuhin. Hindi sa paraan gayumahin nyo ito. Sapagkat ang paggawa ng ganitong mga bagay ay wala ka nang pinagkaiba sa mga taong gumagawa ng mga maiitim na mga bagay, ay hindi magandang gawain. At lagi kong sinasabi sa inyo na sa paanong nangyayari na ginagamit pa nila ang dakilang pangalan ng dakilang isa sa pangkalahatan. At babala ko rin sa iba na sa mga tao na naghahayag ng sator at sinasabi ginamit ang sator sa panggagayuma, ay hindi po sator na mismong lehitimong sator yan. Yan po ay mga ginagawa ng mga taong masasamang tao na gumagawa ng masasamang bagay. Sabi niya sa pansariling kapakanan lang nila. At bukod pa doon, may posibilidad na ang gabay nila ay mga nasa palig ng kadiliman. Kasi kung para sa akin lang, bakit ka gagawa ng magtuturo ka ng mga ganyang bagay? Kung ikaw ay nagtuturo sa kabutihan, dinamay mo pang dakilang isa. O ang Diyos na tunay at totoo na mabuti sa kaitaasan, sa pangkalahatan. Hindi ba karumal-dumal na gawain din yan? Na nagtuturo kayo, tapos gagamitan nyo ng panggagayuma. Sasabihin nyo na ito panggagayuma. At take note yung mga tao naman, tinatangkilik nila yung mga ganong bagay. Nasaan din ang kaisipan ng iba? Wala na ba tayong ganyan na ba kalala ang sitwasyon ngayon na kailangan nyo pang gumamit ng panggagayuma para gustuhin kayo ng ibang tao o gawin ang gusto nyo? Hindi magandang gawain yan kasi sa totoo lang, ang lahat ng mga ganyang bagay ay may kapalit yan. At pinaka-worst scenario, worst case, pag gumagamit ka ng gayuma o gumagawa ka ng mga ganyang bagay, ang kapalit ay kamatayan ng isang tao. At bukod pa doon yung tinatawag paghihirap, pagkakaroon ng kalbaryo. Para sa inyo lang. Kaya para sa iba ng mga nag-aaral ng karunungang lihim, sana huwag kayong maligaw. At para sa akin lang, mas manindigan kayo sa pangkalahatan pangkabutihan at baybayin nyo, tahakin nyo ang tamang landas. Hindi sa paraan na dyan kayo mag-i-stick sa mga panggagayuma. At sa mga tao naman na naghahayag na sila maestro at nagtuturo ng mga panggagayuma at kung ano mga karumal-dumal na gawain, ay binibigyan ko kayo ng babala sa inyo sa pangkalahatan. Huwag lang dumating sa punto na kayo ay makadiskumunyon at bukod pa doon tanggapin yung kaparusahan para sa inyo. Huwag nyo nang balahurahin o kaladkarin ang pangalan ng dakilang isa sa mga inyong mga karumal-dumal na gawain. At bukod pa doon, ang mensahe ko lang din sa mga tao naman na naniniwala sa mga ganyang bagay sa inyo, wala na rin kayong pinagkaiba sa mga taong nasa panig ng basa ng kadiliman na gumagawa ng ganyan. Kaya sabi ko nga, bakit mo tatahakin yung ganyang bagay, yung ganyang landas, yung panggagayong na yan? At para sa mga naghahayag na sila yung magtuturo patungkol sa karunungang lihim, minulit ko yun sa mga ng mga gayuma na yan, nasaan ang konsensya nyo? At bukod pa doon, huwag nyo nang kaladkarin ang walang kapantay na kapangyarihan at ang walang bahid dungis na pangalan ng dakilang isa na kinakaladkad nyo sa ganyang mga bagay. Sasabihin nyo na galing sa Diyos ang ganyang bagay na sa dakilang isa ang panggagayuma. Kalokohan yan. Yan ang isang malaking kalokohan sa mundo ng espiritual. Nasasabihin nyo na ihahayag nyo na ang mismong panggagayuma ay galing sa dakilang isa, sa Diyos. Yan ay galing sa mga demonyo. Kaya para sa inyo lang, sabi ko nga,
Huwag lang dumating sa punto na kastiguhin kayo ng dakilang isa. Magugulat kayo. At some point, sasabihin nyo sa sarili nyo, may mali pala akong ginagawa. Mas mabuti na habang maaga pa, hingin nyo na ang inyong kapatawaran sa dakilang isa, na humingi kayo ng kapatawaran sa inyong mga ginagawa. Para sa pagdating ng araw ay mas maging maayos ang inyong pamumuhay. At yung isa pa, meron pang isa. Sa mga taong naghahayag ng tungkol sa mga nagbabahagi ng orasyon sa mga patungkol sa mga sabong-sabong, yung mga tinatawag yung talpak-talpak na yan, yung talpakan na, mga ganun. Anong kalokohan yan? Anong kabulastugan yan? Sasabihin nyo kayo nagtuturo sa mga ganyang bagay na galing sa Diyos? Galing ba sa Diyos yung mga ganyang bagay na pang sugal-sugal? Tapos sinasabi nyo kayo mismo maestro. Ang tunay na maestro, hindi man binibuild up ko sarili ko naman, hindi man sa ako. Kung ikaw ay maestro ka, o nagtuturo ka, o guro ka, sa karunungang lihim na sa mabuting bagay ka lang, bakit mo ituturo ang patungkol sa mga sugal, mga sabong-sabong na yan? Patungkol sa mga gayuma, patungkol sa mga sabong, sa mga sugal, sa mga talpak-talpak na yan, ano bang klaseng kalokohan yun? Kayo magbago na mga kapatid. Baka dumating ang isang kalapit lang sa inyo ng dakilang isa, magugulat kayo. Tatamaan kayo, kakastiguhin kayo, magugulat kayo sa sarili nyo. Hindi mapagbiro ang Ama. Kung sa kabutihan lang kayo, okay yan, maganda yan. Pero kung sa kawalang kwentang bagay at gumagawa kayo ng mga bagay para nagiging mapamisala kayo sa ibang mga tao, at bukod pa doon tinuturuan nyo ng mga walang kwentang bagay at mga matutong mga tao sa pagsusugal, panggagayuma at kung ano man, ay ibaba nyo na yung sarili nyo. Huwag nyo nang ipagpatuloy pa yung mga ganyang bagay. Kasi kayo rin, sa pagdating ng araw, sinasabihan ko na kayo sa inyo, kapag kayo hinagupit ng dakilang isa, sa pagkakataon na hindi nyo inaasahan, magugulat kayo sa sarili nyo, sasabihin nyo, dapat pala nagbalik loob ako at hindi ko ginawa yung mga ganyang bagay. Tayo ay mga nagtuturo ng karunungang lihim. Hinihikayat ko ang mga taong nagtuturo talaga ng karunungang lihim na ihayag yung katotohanan. Ihayag nyo kahit isang hibla ng katotohanan sa patungkol sa karunungang lihim na makatotohanan lang, hindi siya puro katarantaduhan. Yan ay mensahe ko sa pangkalatan sa mga nagtuturo din dyan. At sa pagtuturo ng mga karunungang lihim na hindi para magbenta ng kung ano ng mga bagay na meron kayo. Hindi magandang bagay yan na magpayaman kayo sa ganyang bagay. Lumabang kayo ng parehas, magtrabaho kayo, magsikap din kayo. Sa paraan na kayo mismo, sa sarili nyo, pagpapawisan kayo, dugot pawis nyo talagang sa sarili nyo, sasabihin nyo na pinaghirapan nyo yung mga bagay na yan. Hindi sa paraan na gagamitin yung karunungang lihim para magnegosyo kayo ng mga banal na gamit at kung mga bagay na ganyan. Kaya mariling kong tinututulan din yan. At para sa iba, inulit ko, 3 mga uri. Patungkol din, yan sa mga pagsusugal, sa panggagayuma, sa pagninegosyo ng mga banal na gamit, kung ano naman. Antayin nyo lang hagupit sa inyo. Pag kayong hinagupit, pasensyahan na lang. Sabi ko nga, kapag ang dakilang isa ang nagbigay ng hudyat para hagupitin kayo lahat, kung sino man kayo dyan na nakikinig ngayon, malalaman nyo kung anong sinasabi ko, kung ibig ko sabihin. Sana maging bukas na kaisipan to sa pangkalatan ang mensahe na ito. At sana lang din magbago na kayo mga kapatid. At karagdagan pala, meron din akong gustong patungkulan. Sapagat ito yung mensahe ko sa pangkalatan. Sa mga gumaganap na rin dyan. Hindi ko kayo papangalanan, pero isang bagay lang gusto kong ipaintindi sa inyo. Kayo gumaganap, oo. Pero sana maging makatotohanan kayo. Huwag niyong bigyan ng false hope ang mga tao na sa paligid nyo na humingi ng tulong sa inyo. At kung sa dami ng pera nang binigay sa inyo, libo-libong pera nang binigay sa inyo, wala naman nangyayari, at hingi pa kayo ng hingi, hinuutotan nyo pa yung tao, hindi pa napakawalang hiyang bagay rin ganun, ginagawa nyo ganun. Hindi kayo nagiging alagad ng dakilang isa o ng Diyos na sinasabi nila. Kung sa mismo sa sarili nyo ay maitim ang inyong mga iniisip at nagiging kayo, materialistic kayo, mas minamahal nyo ang pera, hindi para makatulong kayo sa ibang tao. Maging realistic lang kayo mga kapatid. Huwag lang dumating sa punto sa pagdating ng araw madiskommunyon din kayo. Sayang lang ang pinagkalob sa inyo. Nakakapanghinayang lang. Sabi ko nga sa inyo, kung kayo ay nasa kabutihan, nasa sa inyong suporta ko. Pero kung halimbawa kayo ay gumagawa ng mga kabulastugan at gumagawa ng mga bagay patungkol sa mga pera, mas minamahal yung pera at mga material na bagay, ay hindi ko na kayo kaisa ng layunin. Hindi ko kayo sinusuportahan at some point. Ibisipin nyo na lang na hindi tayo nagkakilala at some point.
At kahit na mag-cross man landas natin, sasabihin ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Kasi para sa akin lang, kung ano man yung pagtulong mo sa kapwa mo, ito ay walang material na bagay o sa material na bagay na pag-uuri. Naintindihan ko kung may mga pamilya tayo bawat isa sa atin. Pero mas mainam na magsikap kayo sa sarili nyo, hindi para sa paraan na gamitin yung spiritual sa mga ganyang bagay. Sana maging bukas na kaisipan to sa pangkalatan. Mensahe ko sa pangkalatan sa inyo, maintindihan nyo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless po sa inyo lahat. Yoshua Masaya, Yoshua Masaya, Yoshua Masaya.